na Diyos. Hallelujah. Sinasamba ka po namin, Lord God. Pinupurit, dinadakila. Lord, ikaw po ang Diyos na hindi nagbabago mula noon hanggang ngayon, Lord God. Hallelujah. Ikaw po ang Diyos na may-ari sa aming isip, sa aming puso, anuman, Lord, ang bahid ng aming mga kasalanan, Lord. Patawarin mo po kami, Panginoon. Gawin mo po kaming karapat-dapat, O Lord God. Sa oras na ito, magabahagi ng iyong salita, lalo na ako, Lord God. Gamitin mo lamang po ako ayon sa inyong kalooban, Panginoon. Use me mightily and powerfully, 7 times anointing, O Lord God, ang inyong ipagkaloob sa akin na walang distraction sa oras na ito. Ngayon pa lamang, Lord, anuman ang gawa ng kaaway, Lord, para ma-distract ako sa pangalan mo. In the name of Jesus. In the name of Jesus, hindi siya magtagumpay sa araw na ito, Lord God. At mabahagi po namin, Lord, ang inyong mga salita na malinaw, hallelujah, na marinig sa bawat isa, Lord, kung gaano kahalaga or ano ang purpose, Panginoon, sa water baptism, Panginoon. Hallelujah, na aming ibinahagi sa iyo, ibinahagi namin, O Lord God, na turo mo, Panginoon. Lord, buksan mo ang aming spiritual na pag-iisip. Alisin mo, Lord, ang mga takot sa pagkikinig. Alisin mo, Lord, ang walang ganang pakikinig sa inyong mga salita. Bigyan mo kami, Lord, ng kabigatan sa puso, Lord, na isulat po namin ngayon ang inyong mga salita, Lord, sa aming puso at amin itong pagbubulay-bulayan, O Lord God. Hallelujah. Lord, I am nothing without you, Panginoon. Hallelujah. Kaya sa oras na ito, Panginoon, anuman hadlangan ng kaaway, Panginoon, mga negative na pag-iisip, ngayon pa lamang wala siyang kapangyarihan in the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Lukuban mo po ako ng inyong banal na Espiritu, Lord, at hindi po ang aking kalooban ang masasabi, kundi yung kalooban mo po, Panginoon. Hallelujah. We claim victory and we claim revival in the name of Jesus. In the name of Jesus we pray. Amen and amen. Praise the Lord, mga kapatid. Clear pa po ba akong boses diha? Hallelujah. Maayo pa ba ang akong tinatawag na tingog, mga igsoon? Hallelujah. Marinig pa ba ako, mga kapatid? O baka nagsigalisa na po kayo? Ayan, mga kapatid. Hallelujah. Ayan, salamat po sa mga nagtaasan ng mga kamay or nag-heart-heart man lang. Praise God. Thank you po, no, Sister Jean, ang ating owner sa Ajika family. Thank you, suporta. Ayan, praise God, mga kapatid. God is good. All the time and all the time, God is so good. Salamat po sa pagkakataon. Today is August 9, 2025. Okay? August 9, 2025. Kung mag-list kayo, mga kapatid, lagyan din ninyo ng date, no? Para alam ninyo kailan po tayo nag-Word of God nito. Kung meron man po kayong mga tanong, kung mamaya mabibisi man ako, i-PM nyo lang po ako, ha. Handa naman po akong magsagot, mga kapatid, at sa tulong at habag ng ating Panginoon. Okay. Balik na po tayo, mga kapatid, purposes of water baptism. Ang sabi dito, mga kapatid, ni Apostol Paul, nung nangaral po si Apostol Paul, mga kapatid, amen, nung narinig nila ang salitang bautismo, baptism, mga kapatid, nanginginig po sila, no? Nanginginig po sila sa takot. At kaya nakapagtanong po yung mga tinatawag, mga kapatid, ng mga tao doon nung nangaral po ang si Apostol Peter, mga kapatid, nasaktan, nabagbag ang kanilang damdamin. Amen? Kaya, nung nasaktan sila, mga kapatid, nakapagtanong sila, anong ang aming gagawin? No? Hallelujah. At nawa, kung tayo po'y masaktan sa salita ng Diyos, ang masasabi natin, mga kapatid, nawa, katulad sa isang tao, what shall we do? No? Anong ba ang aming gagawin? Hallelujah. Praise God. Ang ating topic po, the purpose of water baptism, mga kapatid. Ano nga ba ang purpose sa water baptism? Marami pong mga kadahilan. Iniwan po na pwede pong magsagot, mga kapatid, para po, kung mayroon pong sasagot dito, sige, bibigyan ko po ng 2 minutes. Ano pong purpose sa water baptism? Iniwan, mga kapatid, open mic po tayo. Okay, kapatid, slot number 6. Mr. DJ, ikaw po, sagot ka po, kapatid. Thank you. Amen. Magandang gabi.
Amen. Thank you so much po kapatid na Sister Misters DG Jens. Ayan. At naririnig po natin ang kanyang paliwanag about po sa water baptism mga kapatid. At bakit nga ba ako ay nagtatanong? For the first time ko pong nag-ngaral na magtanong po mga kapatid dahil kinukuha ko rin po ang inyong kaalaman. Hindi po ibig sabihin ng ngaral ako is ako lang po yung tama, no? Iba't iba po ang ating mga pangaral. Pero sa kanyang sinasabi, wala pong mali doon. Napakatama po at tumpak po. Ayan, praise God. Salamat po kapatid at pagpalain ka ng ating Panginoon. Ayan, praise God mga kapatid, no? Hallelujah. Kaway-kaway naman kayo dyan mga kapatid. Okay, dito na po tayo sa main topic natin mga kapatid. Purposes of water baptism mga kapatid. Hallelujah. Purposes of water baptism, masasabi natin na parang sa mga apostol lang yata yan at wala na po yan ngayon, no? Hallelujah. Sa apostol, talagang mga kapatid, pinapangunahan talaga tayo sa tinatawag na water baptism, mga kapatid. Mayroon na tayong pananampalataya, and then meron na tayong repentance, no? Lagi natin yang nabahagi dito ang repentance. Paano ba tayo mag-repent, mga kapatid? Pakumbaba natin ang ating sarili. Nandoon na po tayo. Pangatlo, mga kapatid, yung water baptism. Ano nga ba, o gaano nga ba kahalaga, mga kapatid, ang water baptism sa mundo ngayon, mga kapatid, no? Na sa presenta na panahon ngayon, mga kapatid. Sa book po ng ating binabasa, ito po mga kapatid ay nangyayari sa 35 AD, noong sa Pentecost po, na nag-preach po si Peter, mga kapatid, no? Sa book of Acts, ito po ang ating key verse. And then Peter preached the word of God, at sabi nga sa ating key verse, na sugatan ang kanilang mga puso. At yung tinatanong nila, ano nga ba ang aming gagawin? Kaya ang sabi po ni Apostol Paul at sinabi sa kanila ni Peter o ni Pedro, magsisi kayo at magpabautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Hesukristo na ikapagpatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Amen? Hallelujah. Ito po ang tinatawag na bautismo na ipinapangaral, no, ni Apostol Peter sa Acts, mga kapatid. Sa history po of baptism in the name of Jesus, mga kapatid, wala naman po sigurong ibang pangalan na dapat nating ibautismo. Okay, purposes of water baptism, number 1, to fulfill all righteousness. Okay, number 1, take note po natin mga kapatid. O kung meron po kayong masasagot, tatanong mamaya, kung hindi pa ako mabisi ha, pero ibig sabihin kung mabisi talaga ako, ipunin nyo na lang kasi gawin ko pong series ang ating topic ngayon. Okay? Hallelujah. Okay. Number 1, purposes of water baptism to fulfill all righteousness. Sino po ang naging good example dito po mga kapatid? Mababasa natin sa Matthew chapter 3, verse 13 to 15. Ang sabi dito, yung ating Panginoon mga kapatid, nang magkagayoy, nagparoon si Jesus mula sa Galilea at lumapit kay Juan sa ilog ng Jordan upang siya ay bautismuhan niya. Pero datapwat, ibig siyang sasanlain ni Juan na nagsasabi, kinakailangan ko na ako'y inyong bautismuhan at ikaw ang naparito sa akin? Diba? Nagtatanong si Juan, mga kapatid, dapat ako. Pero ang sagot ng Panginoon, mga kapatid, ang sagot niya, ngunit pagsagot ni Jesus ay sinabi sa kanya, payagan mo nga ako ngayon sapagkat ganyan ang nararapat sa atin. Tinatawag mga kapatid na nararapat sa atin. Hindi lang kay si Jesus ang bautismuhan, kundi sa atin. At pagganap ng buong katuwiran ng magkagayoy, pinayagan niya siya. Dito po mga kapatid sa point number 1 po na ating binahagi is to fulfill all righteousness. Ito pong purpose of water baptism mga kapatid, amen, ay to fulfill, no? To fulfill all righteousness ng ating Panginoon. Diba? Mayroon na tayong obedience. Lagi na nating naririnig yung obedience, mga kapatid. Pero ito po pala, ang water baptism, anong purpose nito? To fulfill all righteousness, mga kapatid. Amen? Hallelujah. And number 2, mga kapatid, to obey the commission of
Christ. To obey the commission of Christ, mga kapatid. Ibig sabihin, sinabi po ng ating kapatid kanina sa slot number 6, sabi nga niya doon na go, bautismuhan mo sila sa pangalan, praise God. Sabi doon mga kapatid, to obey the commission of Christ, Matthew chapter 28, verse 19. Dahil dito magsiayon nga kayo at gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at Anak at Espiritu Santo. Ito po yung tinatawag na to obey the commission of Christ. To obey the commission of Christ. Hallelujah. Commission, mga kapatid, ito po yung commission ng ating Panginoon. Bautismuhan nyo sila sa pangalan ng Ama at Anak at Espiritu. Ang tinatawag po dito na pangalan ng Ama, mga kapatid, Espiritu, ano po nga ba ang pangalan na dapat nating ibautismo sa isang tao? Amen? Hallelujah. At atin bang ibautismo, mga kapatid? Ama, Anak, Espiritu. Okay, kunting explanation, mga kapatid. Pwede namang sabihin, Ama ko. Pwede namang anak ko. Or ano nga ba ang pangalan na binabanggit, mga kapatid? Dito po is plural at kailangan po natin ang singular name ng ibautismo sa isang tao. Amen. Dahil dito magsiayon nga kayo at gawin ninyong alagad ang lahat ng bansa. At sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at Anak at Espiritu. No? Hallelujah. Dito po marami po ditong hindi nagkakaunawaan at hindi naintindihan kung ano nga ba ang pangalan ng Ama at Anak at Espiritu, mga kapatid. Amen? Ito po, mga kapatid, ang four gospel na tinatawag natin sa Matthew, Mark, Luke, and John. Four gospel po ito. At wala po tayong mababasa dito, mga kapatid, kung mahal, na sila po, si Apostol Paul, ay nangaral po dito na side. Kasi dito, four gospel po, mga kapatid, at dito po, ang turo po ng Panginoon para po ito sa mga apostolize o apostol, mga kapatid. Amen? Ito po ang pinangaral sa mga apostol, mga kapatid, sa 12 disciple ng ating Panginoon. Kaya sabi nila dito, mga kapatid, no, bautismuhan mo sila sa pangalan ng Ama at Anak at Espiritu. Hindi pa nila na-receive ang Holy Spirit that time, mga kapatid. And then, mga kapatid, dahil wala pa po silang kaalam-alam sa panahon dito sa Matthew, Luke, Mark, and John, mga kapatid. Dito na po natin mababasa na na-reveal ang pangalan na dapat ng ibautismo sa isang tao. Hindi po yung sabihin natin na Ama, Anak, Espiritu, mga kapatid, kundi singular name ang hinahanap po ng ating Panginoon, mga kapatid. Okay, sino po ba dito ang mag-rebuke ng sangalan sa Ama at sa Anak sa Espiritu? Makalakad ka. Wala. Sino ba ditong nagre-rebuke, mga kapatid, na ang pangalan na kanyang Ama, Anak, mga kapatid? Okay. Dito, mga kapatid, the purposes of water baptism to obey the commission of Christ, Matthew 28 verse 19. Ang sabi nga dito, mga kapatid, hallelujah, dahil dito magsiayon nga kayo at gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. Itong aral na ito, mga kapatid, ay aral po ito sa ating Panginoon na itinuturo po niya sa 12 disciple, mga kapatid, at hindi pa po na-reveal ang pangalan, kung ano nga bang pangalan ang nais ibahagi ng ating Panginoon, mga kapatid. Amen? Hallelujah. Sabi niya dito sa Acts chapter 2, verse 38, dito po na-reveal, mga kapatid, ang salitang Jesus Christ. Dito po na-reveal nung napuspos po sila sa banal na espiritu, mga kapatid. Hallelujah. Dito po sila, mga kapatid, amen, na nagawang tinatawag, mga kapatid, na alam na nila yung pangalan na ginabautismo ng ating Panginoon. Amen? Hallelujah. Sabi dito, mga kapatid, ang pangalan na bautismo sa atin is pangalan singular, mga kapatid, hindi po plural. Ang sabi dito, at sinabi sa kanila ni Pedro, magsisi kayo at magpabautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo na ikapagpatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo.
Praise God. Ito po ang commission of Christ, mga kapatid. Mark 16:16. Amen. Na bautismuhan ang mutuog magpabautismo maluwas apan ang hindi maliligtas. Yan po, mga kapatid, ang turo ng ating book or Bible, mga kapatid, sa araw na ito. Sabi dito, mga kapatid, at ang sumasampalataya mabautismuhan ay magliligtas, datapwat ang hindi sumasampalataya ay parusahan. Isa po ito, mga kapatid, na hard na tinatawag dahil alam ko po na kanya-kanya po tayong tinatawag na pananampalataya. No? Hindi ko po sinasabi na sa akin kayo makikinig, kundi sa ating Panginoon. Kung ano po ang mensahe ng ating Panginoon. At lawakan po natin ang ating puso, isipan, mga kapatid, at huwag po tayong mag-istilang sa isa na ating na ano nga ba talaga. Kailangan magsaliksik tayo katulad sa isang tinatawag doon na may nabagbag ang kanilang puso nung nangaral po ang ating Panginoon, mga kapatid. Dahil sayang ang ating mga nagawa, mga kapatid, na kung hindi pa pala tayo fulfill, no, sa ating paglilingkod sa Diyos. Okay. Number 3, a part of God's plan of salvation. Ang salitang bautismo, mga kapatid, is a part of God's plan of salvation. Praise God. Hallelujah. Ano nga ba ang salvation o ano nga ba ang tinatawag, mga kapatid, hallelujah, na bautismo? No? Ano nga ba ang bautismo na ating natutunan, mga kapatid? Praise God. Ang natutunan sa iba, bautismo sa tubig. Amen. Sabi dito sa 1 Peter, mga kapatid, chapter 3, verse 1 Peter chapter 3, verse 21, ang sabi niya dito, na ayon sa tunay na kahawig, ngayong naligtas sa makatuwid bagay, ang bautismo hindi sa pagpaalis ng karumihan, ng laman, kundi sa paghiling ng kanyang mabuting budhi sa Diyos sa pamagitan ng kabuhayan ng muli ni Hesukristo. Ano po daw, mga kapatid? The purpose of water baptism is a part of God's plan, mga kapatid, sa ating lahat. Amen? Hallelujah. Ito po, mga kapatid, ang pangalan ng ating Panginoon. Kailangan natin, tanggapin natin, mga kapatid. No, ang ating Panginoon na siya po ang ating tagapagligtas. Hallelujah. Siya po ang ating tagapagligtas. Hindi po tayo pwede, mga kapatid, na hallelujah, ayon-ayon lang tayo. No? Hallelujah. Kaya sabi dito, mga kapatid, na ayon ng tunay na kahawig, gayoy naligtas or nagligtas sa makatuwid bagay. Ang bautismo hindi pag-alis sa karumihan ng laman, kundi paghiling ng isang mabuting budhi sa Diyos sa pamagitan ng pagkabuhay na muli ni Hesukristo. Kaya dito, mga kapatid, the purposes of water baptism, a part of God's plan of salvation. Okay, number 4 po, mga kapatid, to be born of water. Kailangan natin maborn of water po tayo. Praise God. Sabi pa nga nila na, paano ba kami dito, mga kapatid, mabaptize kami dito na nandito kami sa ibang bansa. Mga kapatid, hintayin po natin ang right time na makauwi kayo. At ito man din ay turo man din to sa ating Bible at dito lang din po tayo sumusunod. Kung kayo man ay willing na kayo magpabautismo, mga kapatid, hallelujah, kung naintindihan ninyo natin ang salita ng ating Panginoon. Pero kung wala natin naintindihan o hindi natin naintindihan, paano nga ba natin tanggapin ang baptism of water? Kaya, mga kapatid, nandito po tayo para po pag-aralan. Okay, sabi nga dito, mga kapatid, to born of water. John chapter 3 verse 5. Sa 3 muna tayo, mga kapatid, dahil si Nicodemo dito nagsasagot. Sabi nga niya, Rabi, nalaman naming ikaw ay isang guro, nagbuhat sa Diyos sapagkat walang makagawa ng mga tanda na inyong ginagawa maliban kung sumasa kanya ang Diyos. Sumagot si Jesus at sa kanya sinabi, katotohanan sinabi ko sa inyo, makakita, maliban na kayo ipinanganak na muli, ay hindi siya makakita sa kaharian ng Diyos. Sinabi nga ni Nicodemo dito, mga kapatid, sa paano may pasok baga siyang bilang ikalawa sa tiyan ng kanyang ina at ipinanganak. Kaya dito po, inulit po ng ating Panginoon mismo, mga kapatid, sumagot si Jesus,
Sa katotohanan, sinabi ko sa inyo, maliban na ang tao ay pinanganak ng tubig at espiritu, ay hindi siya makapasok sa karya ng Diyos. Ipinanganak ng laman ay laman nga, at ang ipinanganak ng espiritu ay espiritu nga. Kaya huwag kayong magtaka sa aking mga sinasabi sa inyo, sabi ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, ano nga ba talaga ang purposes of water baptism? Balikan lang po natin yung topic. To be born of water, mga kapatid. Matao pag-usab sa tubig, hallelujah. Number 5, mga kapatid, to fulfill the counsel of God. To fulfill the counsel of God. Hallelujah. Ano nga ba yung counsel ng ating Panginoon? Bakit kailangan kaya natin ng water baptism? No? Maraming talagang magtatanong dito. Kasi hindi na po ito ipinangaral sa ibang nagtuturo. Maraming naguguluhan dito. Dahil doon lang po tayo gusto na sugar-coated. Yung mga matatamis lang po. Hallelujah. Kung mayroon ka na lang pananampalataya, hallelujah, kahit hindi ka nabautismuhan, ay maliligtas ka. Pero kung didiinan natin ang salita ng Panginoon, mga kapatid, kailangan nating tanggapin ang bautismo. Kaya nga sabi ni Apostol Paul, mga kapatid, Apostol Paul kay Timothy, mag-ingat ka sa inyong sarili at inyong turo, manatili sa mga bagay na ito sapagkat sa paggawa nito ay inyo ring sarili ang ililigtas mo at pati ng mga nagsisipakinig sa iyo. Praise God. Hindi po tayo pwede, mga kapatid, na magturo lang po tayo na ayon sa inyong gustong maririnig. Hello? Sabi nga sa Jeremiah sa ating introduction, at bibigyan ko kayo ng pastor ayon sa aking kalooban. Okay. Aking kalooban, hindi kalooban ninyo. At hindi yung gusto nating maririnig, kundi yung iparinig sa atin ng ating Panginoon. Hindi ibig sabihin na, ay, bakit gano'n, nasasaktan ako? Pag nasasaktan tayo, huwag na tayong magpatumpik-tumpik. Ibig sabihin doon, mga kapatid, tanggapin na natin ang salita. Ano nga ba talaga ito? Saliksikin na nga natin, mga kapatid. Kasi ang sabi ng Jeremiah chapter 3 verse 15, at bibigyan ko kayo ng pastor ayon sa aking kalooban na kakandili sa inyo ng kaalaman at unawa. Hindi ibig sabihin na gusto lang natin na ito yung ipangaral ng kapatid ng aming pastor. No, mga kapatid, kahit ako man din, hindi rin ako karapat-dapat, mga kapatid, na mangaral sa inyo. Dahil alam ko po, may kanya-kanya tayo, pero ako po, nagbe-best lang po ako sa turo ngayon ng ating Panginoon. Okay, next, mga kapatid, to fulfill the counsel of God. Balikan po natin, mga kapatid, purposes of water baptism, to fulfill. Amen. To fulfill the counsel of God. Luke chapter 8, verse 39. Okay, Luke chapter 8. Praise God. Luke chapter 8, verse 39 to 30. Sabi niya dito, mga kapatid. Okay, 39. Luke chapter 8 to 39. Okay. Sapagkat ipinagpautos niya sa karumaldumal na espiritu na lumabas sa tao. Sapagkat madalas siyang inaalihan at siya ay binabantayan ng gapos ng mga tanikala at ang damal at pagka pinapatid ang gapos at siya ay itinataboy ng demonyo sa mga ilang. At sabi dito sa 30, hallelujah, sabi dito sa 30, at tinanong siya ni Jesus, anong pangalan mo? Ang sinabi niya, Pulutong, sapagkat maraming demonyo ang nagsipasok sa kanya. Ito po, mga kapatid, no? Ito pong tao na ito na talagang grabing tinatawag na isa siya na demonyo. Kung baga, mga kapatid, 'di ba, na pasukan siya ng millions tinatawag. Kaya pala ang fulfill to counsel of God, mga kapatid. Kaya kailangan pala talaga yung bautismo. Hallelujah. Kaya dito po nangyayari na ang isang tao, mayroon po siyang karumal-dumal na espiritu. Anong espiritu na mayroon sa kanya, mga kapatid? Marami, demonyo, nagsipasok sa kanya. Kaya, mga kapatid, ito po yung pinapautos ng Panginoon. Kailangan natin ang purposes of baptism. Dahil ang isang tao, sabi pa nga nila, sister, pwede na akong mamamatay kasi nabaptize na po ako.
No, mga kapatid. Kung hindi pa tapos ang Panginoon sa atin, hindi pa talaga tayo papatayin. Amen? Kaya dito po, the fulfill of counsel of God. Number 6 po, mga kapatid, for remission of sin. For remission of sin. Anong purpose po, mga kapatid, sa ating water baptism na binahagi po natin dito ngayon? Isa po itong tinatawag, mga kapatid, na minsan nang lulupay-pay po tayo pagdating natin na marinig natin ito. Dahil minsan, mga kapatid, na-focus tayo sa encouragement. Pero nawa sa araw na ito, wag lang po tayong encouragement, mga kapatid. Magsaliksik din po tayo. Amen? Ang dahilan, mga kapatid, kung bakit ang bautismo ay dapat sa pangalan ni Hesus Kristo, ang church ay may bautismo tayo po binautismuhan palubog sa tubig. Tama? Palubog sa tubig, ngunit karamihan ay mali ang binabanggit. Ano nga ba yun, mga kapatid? Amen? Marami pong tinatawag na, sige, bautismuhan kita sa pangalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Alam naman po natin na mali yung pangalan na yun. Wala pong tinawag na singular name na dapat nating ibautismo sa isang tao. Lalo na sa mga pastors. Kaya sabi ko nga sa inyo na wag nawa maging guro ang lahat dahil mabigat ang hatol sa isang taong nagtuturo sa salita ng Diyos. Kaya wag po tayong mahiya, mga kapatid. Amen? Ang mga apostol Paul ay nagbautismo sa pangalan ni Jesus. Unang-una si Peter, no, nung nagbautismo siya, mga kapatid, sa ating key verse na binabasa, 300, no, 3,000 ang nabaptize niya, mga kapatid. No, mabasa po natin yan doon sa ating key verse, mga kapatid. Nasabi niya doon at nagsitanggap ang 3,000 kaluluwa, mga kapatid. Kasi nga nabagbag ang kanilang puso. Kaya pala kung nabagbag ang ating puso dahil sa salita ng bautismo of water, mga kapatid, huwag na nating tinatawag na patigasin ang ating mga ulo. Mananampalataya tayo, Lord, ito pala ang kulang ko. At kailangan natin ito, mga kapatid, bilang sa pagsunod ng ating Panginoon. Kung mayroon man tayong naririnig na wala na, hindi na pala ako kailangan magbautismo kasi may pananampalataya na ako, maliligtas na ako. Hindi ibig sabihin na, sister, hindi ka maligtas, kundi, mga kapatid, tinuturo lang sa atin ngayon na mayroon pa tayong pagkakataon na i-tune in natin ang ating isip sa salita ng Diyos at hindi po sa salita sa isang tao, mga kapatid. Amen? Hallelujah. And then next, mga kapatid, sabi niya dito, to be buried with Christ. Namatay tayo or nailibing kasama ni Kristo. Mababasa po natin yan, mga kapatid, sa Roma. Praise God. Hallelujah. Sa Roma chapter, tinatawag, mga kapatid, sa Roma chapter 6. Tama po ba ako? Praise God. Sabi dito, mga kapatid, Roma chapter 6. Hallelujah. Basahin po natin, no? Nagsigising na yung mga amo ko, mga kapatid. Hallelujah. Chapter 6, verse 3 to 4. O hindi ba ganinyo nalalaman na tayong lahat na nabautismuhan kay Kristo Jesus ay nabautismuhan sa kanyang kamatayan? Amen. Tayo nga'y naglibing na kalakip niya sa pamagitan ng bautismo sa kamatayan, na kung paano si Kristo ay nabuhay namang muli sa mga patay sa pamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, at gayon din naman tayo'y magkalakad sa panibagong buhay. Amen. Ano po daw, mga kapatid? For remission of sin, mga kapatid. And to buried with Christ. Namatay, nilibing kasama ni Kristo. Purposes of water baptism, mga kapatid, to buried with Christ or nalibing kasama si Kristo. Roma chapter 6, verse 3, verse 3 to 4, mga kapatid. Number 8, to follow Christ example. Ang purposes of water baptism, mga kapatid, to follow. Diba? Hindi lang po sinabi doon sa Matthew or sa John, mga kapatid, na yung mga disciple lang. Diba? Nare-reveal lang naman yung pangalan ng ating Panginoon pagdating na sa Acts talaga. Kasi kahit bali-balihon man natin, wala po ditong nangaral sa John, mga kapatid. No, walang nangaral po dito ng mga apostol. Dito na po sila nagkaroon sila ng Espiritu ng Panginoon nung na-reveal po, ano nga bang Ama, Anak, Espiritu na dapat ibautismo. Kasi nga, balikan po natin ang Matthew chapter 29 or 28
verse 19 mga kapatid, na sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu mga kapatid. Hindi po ko po sinabi nga, Sister Jeannie, ano ba yan ang pinagpangaral? Sabi ko nga, natatanggap ako ng tanong, pero 101 tayo pag hindi ako busy, no? 101 tayo kasi mamaya-maya mabibisi din talaga ako, pero huwag kayong mag-alala, no? Dito kung mayroon man magtatanong sa akin, I believe na ang God with us, mga kapatid. At masasagot po natin sa tulong ng Panginoon. Nandito po yung amo ko, pero okay lang. Okay, next mga kapatid, sabi dito, to buried with Christ, and Roma 6 chapter 3 verse 40, Roma chapter 6 verse 3 to 4, and number 8, to follow Christ's example. Ano pong example dito ng ating Panginoon, mga kapatid, sa John 13? Okay, mga kapatid, no, nandito yung amo ko, pero sige lang mga kapatid, kaya gusto kong i-ano lang po natin ito. Okay, John 13 verse 15 mga kapatid, ang sabi dito, sapagkat kayo'y binigyan ko ng halimbawa upang gawin naman ninyo ayon ng ginagawa ko. Okay? Hallelujah. Ito po mga kapatid, ang halimbawa ng Panginoon. 'Di ba? Ang sabi nga noon niya sa Matthew 3, chapter 3 verse 13 to 15 mga kapatid, nang pumunta siya kay John the Baptist na nagpabautismo siya doon mga kapatid. Yun po ang naging halimbawa na iyang iniwan sa atin. To follow Christ example, mga kapatid. Sabi doon nga sa kanyang sa verse na ating binanggit kanina sa Matthew chapter 3, verse 13 to 15, mga kapatid, nang magkagayoy nung lumapit po siya kay John at doon sa 15, ngunit pagsagot ni Jesus ay sinabi sa kanya, payagan mo ako ngayon, sapagkat ganyan ang nararapat sa atin ang pagganap ng buong katuwiran, nang magkagayoy pinayagan niya. Oh, di ba? Iyon po mga kapatid ang to follow Christ example. Kaya kung mayroon mang nangaral sa atin ngayon na pananampalataya lang sis, maligtas ka na, tingnan nyo lang mga kapatid kung okay ba. Amen? Kasi sapagkat, sabi nga sa John chapter 13 verse 15, sapagkat kayo'y binigyan ko ng halimbawa upang gawin naman ninyo ayon sa ginagawa ko sa inyo. Amen. Kaya isang palo po, follow Christ po tayo mga kapatid. Hindi po tayo palo sa tao lang, no? Kahit hindi nyo na rin ako paturuin dito mga kapatid, no? Siguro sa ngayon, nagbabag yung mga puso natin, pero hindi ko ibig sabihin mga kapatid na nag-ano po ako, at alam ko naman nire-respeto ko po kayong lahat dito. Tayong lahat dito ay magkakapatid. Amen? Yung turo ko talaga, kanina pa to talaga nung natulog ako, bakit ganito talaga Lord, no? Humingi din ako ng favor ni Lord talaga nung nag-pray po talaga ako sa Kanya. Na alam ko naman po na magkanya-kanya tayo, bilang online mga kapatid, alam ko po yun. Pero bis lang po ako ngayon sa ating nababasa at nireveal ng Panginoon sa akin. At sabi nga dito mga kapatid, amen, sa 1 Peter, okay, dito na po tayo, 1 Peter chapter 2, verse 21 mga kapatid, to follow Christ's example. Sabi niya dito sa 21, sapagkat ganitong bagay tinawag, sapagkat si Kristo man ay nagbabata dahil sa inyo, na kayo'y iniwan ng halimbawa upang kayo'y sisunod sa mga hakbang niya. Okay. Mga kapatid, nakuha niyo po ba ako? Parang maingay na po kami dito, no? Sige, patuloy tayo. Thumbs up lang po kayo mga kapatid kung narinig pa ba ako. Okay, salamat Sis Jenny. Okay. Okay, sabi dito mga kapatid, sapagkat ganito ang bagay kayo'y tinawag, sapagkat si Kristo man ay nagbata dahil sa inyo, na kayo'y iniwan ng halimbawa upang kayo'y umangag kasunod sa mga hakbang niya. Okay? Sino po ang magsunod mga kapatid? Tayo po mga kapatid kong mahal. Kaya tayo po ay sumusunod sa ating Panginoon. Saan po tayo sumunod? Sa tao lang po ba? Or sa Panginoon? Kundi sa Panginoon po tayo mga kapatid. Number 9, to obtain a clear of good conscience, upang magkaroon ng malinis o mabuting budhi. Ano po daw ang water baptism mga kapatid? Upang magkaroon po tayo ng malinis o mabuting budhi. 1 Peter chapter 3:21. Nandito yung amo ko mga kapatid, no? Okay. Okay, 1 Peter, narinig pa ba ninyo ako dyan? No, bahala na siya dyan. Uy, sipog istorya sa cellphone, nasa kong dool. Magsabi lang kayo mga kapatid kung okay pa ba? Okay. Okay, hallelujah. Sabi dito mga kapatid,
1 Peter chapter 4 or chapter 3. Okay. 1 Peter chapter 3 verse 21 na ayon sa tunay na kahawig, ngayoy nagligtas sa makatuwid bagay ang bautismo, hindi sa paglinis ng karumihan sa laman, kundi sa paghiling ng isang mabuting budhi sa Diyos sa pamagitan ng pagkabuhay namang muli ni Jesucristo. Ano nga ba pala, mga kapatid, ang water o purposes of water baptism, mga kapatid, no? Hindi po sa paglinis ng buling, no, ng dumi sa katawan, kundi mga kapatid, pagsunod, paglinis sa ating konsensya. Hallelujah, praise God. Paglinis, hallelujah, sa ating mga karumihan, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Number 10, to obey God. To obey, mga kapatid. Ano pong kailangan natin obey? Ang bautismo, pag-obey po yan, mga kapatid. Kaya maraming nagsalita ngayon para hindi lang po tayo hindi po tayo masaktan. No, mga kapatid, piliin ninyo talaga ang inyong pinapakinggan. Kahit ako man ay wala man akong sahod, mga kapatid, pero alam ko pong may sahod po ako para sa Panginoon. Magalit man kayo sa akin o anuman ang inyong mga sasabihin, okay lang, no? Basta ako sabihin ko lang ang katotohanan. Sabi nga sa John 8:32, ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. Kaya sabi dito, number 10, to obey. What is the purposes of the water baptism? To obey, mga kapatid. Colossians chapter 3, verse 17, at anong inyong ginagawa sa salita o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Jesus, na nagpapasalamat kayo sa Diyos sa pamagitan niya. Okay? Hallelujah. Isa din po pala ito, mga kapatid, ang pagbautismo sa water baptism, to obey, mga kapatid, sa pagsunod sa ating Panginoon, mga kapatid. Praise God. Dito po, mga kapatid, last, number 11 na po tayo, to put on Christ. At nilagay natin ang ating Panginoon upang ilagay kay Kristo ang ating buhay, ang ating pananampalataya. Praise God. At dito po, mga kapatid, sa Galatia na po tayo. Praise God. Ito na po ang ating last, mga kapatid, at mayroon po tayong application. Hallelujah. Nandito mga amo ko, mga kapatid, no? Pero bahala, alam naman niya yan. Okay, Galatians chapter 3, verse 27. Ang sabi niya dito, mga kapatid, sapagkat ang lahat ng inyong binabautismuhan kay Kristo ay ibinibihis si Kristo. Kaya, mga kapatid, ano nga ba pala ang bautismo? Ang tinatawag to fulfill our righteousness. Number 2, to obey the commission of Christ. Number 3, a part of God's plan, salvation. Number 4, to be born of water and to fulfill the counsel of God. Number 6, to remission of sin. And number 7, to buried with Christ. And number 8, to follow Christ's example. Number 9, to obtain a clear or good conscience. And number 10, to obey. Number 11, to put on Christ. Hallelujah. Pinaka-importante, mga kapatid, na alam po natin ito. Hallelujah. Maraming nagbautismo sa pangalan ng Ama at Anak, Espiritu. At dahil sa nakalagay, kaya suriin po natin, mga kapatid. Daan lang po ako sa gitna. Hallelujah. Kaya nga, mga kapatid, nagtatanong ang mga tao kung ano nga kailangan gagawin. Kaya ang sabi niya doon sa Acts 2:37, mga kapatid, ano nga ang gagawin namin? Ito, kaya sagot ni Apostol Paul, at sinabi ko sa kanila, at sinabi sa kanila ni Apostol Peter, magsisi kayo at mabautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo, ikapatawad ng inyong kasalanan, at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Dahil sabi nga sa Kolosas nating binabasa, at sino man ang inyong ginagawa sa salita o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Jesucristo na nagpasalamat kayo sa Diyos sa pamagitan niya. Hallelujah. May tanong po ako ngayon sa inyong lahat, mga kapatid. At pwede nyo rin itong sagutin mamaya-maya. Anong pangalan na ginagamit ninyo sa pag-rebuke o pagpalayas ng demonyo, mga kapatid? Pangalawang tanong, anong pangalan na ginagamit kapag ipinapanalangin natin ang may mga sakit? Diba? Pag tayo'y nagpapalayas, nagre-rebuke tayo,
Hindi po Ama, Anak, Espiritu, mga kapatid, ang ating ginagamit. Pangalan ng Panginoong Hesukristo. At ganun din po ang ating ibautismo. Ito ang dapat pangalan, Panginoong Hesus. Kung ikaw ay hindi bautismonado sa pangalan ng Hesukristo, kailangan natin ito. Magpabautismo tayo, mga kapatid. Amen? Hindi ko po akalain na mabahagi po natin ngayon ang salita ng Diyos. But sabi dito sa ating key verse, balikan po natin, mga kapatid, nakakonsume na po ako ng 42 minutes sa oras na ito. Kaya nabagbag ang puso ng mga tao, mga kapatid. At ang ginawa nila, nagtatanong. At nawa, ikaw ngayon, ako ngayon na nakarinig tayo sa salita ng Diyos, wag lang puro pananampalataya, wag lang puro pahapuhap, mga kapatid, at tanggapin din po natin ang turo, purposes of water baptism. Hallelujah. Minsan kasi inuubi natin yung iba eh. Naghahanap tayo na yung gusto lang natin, pero hindi na pala gusto ng Panginoon. Hinahanap natin yung hapuhap lang palagi. Basta ganito lang, mga kapatid. Pero lagi nating tandaan, ang salita ng Diyos ang mo-reveal sa ating lahat. Sabi nga sa Revelation, chapter 20, verse 15, ang sinumang, ang hindi nasumpungan na nakasulat sa aklat na buhay ay ibubulid sa dagat-dagatang apoy, mga kapatid. At isa po ang bautismo ay maging isang tinatawag, mga kapatid, na requirement sa atin kung nais natin sumunod sa Diyos. Pero kung sumunod ka ayon lang sa inyong kagustuhan, it's up to you, mga kapatid. Purihin ang Panginoon sa oras na ito at palakpakan natin ang Diyos, mga kapatid. Hallelujah. Marami po tayong mga example about po sa water baptism at kayo na lang din po ang babasa. Sabi dito, mga kapatid, Sanctuary o First Sanctuary Apostolic Church, Jesus Christ, o Jesus name, baptized common with evidence of formula of Jesus Christ. Second Sanctuary, Early Church. Then, dito po, mga kapatid, to baptize of Jesus Christ. And then, hallelujah. Dito po, mga kapatid, marami po dito, no? Pero kailangan ko po na siguro sa susunod natin, pagbulay-bulayan natin ito kasi wala na po akong oras. At salamat po sa mga nanatili sa oras na ito. Kung nabagbag man po tayo sa salita ng Diyos, yan po ang nais ng Diyos, mga kapatid. Dahil sabi nga Panginoon, bibigyan ko kayo ng pastor hindi ayon sa inyong gusto, but ayon po sa gusto ng ating Panginoon. At kung meron man pong nasagasaan, humiling lang po tayo sa Diyos, Lord, ito po ba ang nais mong gawin ko? At huwag po tayong magalit sa nagturo dahil ako po'y ginamit lamang ng Diyos, mga kapatid. At ayaw ko pong sabihin sa inyo na gawin nyo, kundi kayo po ang magdesisyon kung ano po talaga ang pananampalataya natin sa Panginoon. Hallelujah. Kaya, praise God. Salamat sa Panginoon, the purposes of water baptism, mga kapatid. Hindi lang po talaga ito na marinig natin. Kailangan din po natin ito sa ating mga sarili. Kaya sabi nga natin, mga kapatid, na mag-ingat tayo. Dahil sabi nga sa Galatia, chapter 1, verse 8, mga kapatid, na kung sino man, mga anghel, na nagbahagi sa salita ng Diyos, na hindi mula sa anghel, mga kapatid. Sabi niya doon, datapot kami kahimat kami o isang anghel na mula sa langit ang nangaral sa inyo. Anumang ebanghelyo na iba sa aming ipinangaral sa inyo ay matakwil. Kahit nga anghel, mga kapatid. Kaya, process po ang pagbautis po. Hindi po yan ibig sabihin na, sister, pabautismo. Kung hindi mo man alam, huwag ka munang magpabautismo. Kasi ang salitang bautismo of water is holy, mga kapatid. Sabi nga doon sa pinakalas na verses o sa Apocalypse, mga kapatid, chapter 22. Hallelujah. Sabi doon, mga kapatid, na sa Apocalypse chapter 22, verse 18, ang aking sinasaksihan sa bawat taong nakikinig sa mga salita ng hula sa aklat na ito.
Kung ang sino man ay dumadagdag sa mga ito, ay daragdagan siya ng Diyos ng mga salot na nakasulat sa aklat na ito. Amen? Kaya mahirap po maggawa po tayo ng salita na hindi po ayon po sa kanyang kalooban. Kaya purihin ang salita ng ating Panginoon na mababasa po natin sa Gawa chapter 2, verse 37 to 44, mga kapatid. At last verse po, nasabi niya doon, mga kapatid, at sila'y nagsipanatiling matibay sa turo ng mga apostol at sa pagsama-sama. Ito pong ginagawa natin. Sa pagputol-putol ng tinapay at panalangin. 43. At takot na dumating sa bawat kaluluwa at ginawa ng maraming kababalaghan ang tanda sa pamagitan ng mga apostol. And 44. At ang lahat ng mga nagsisampalataya ay nagkatipon at lahat nilang pag-aari ay sa kalahatan. Okay? Praise God. Purihin ang Panginoon sa oras na ito, mga kapatid. At dito po tayo nagtatapos. At ang oras na ito, mga kapatid, ay para po sa inyong lahat na nais na magtanong, nais na nababalaghan kayo. Pero kung hindi man ako makapagsalita dahil tatawagin ako sa amo ko, pwede nyo rin akong i-add. At nandito naman din po si Sister Jean at lalo na ang ating Panginoon. Tayo po'y manalangin, mga kapatid. Silyuhan po natin ang napakinggan natin sa oras na ito. Lord God, makapangyarihan namin na Diyos. Maraming salamat, Lord. Hallelujah sa mga mensahe mo, God. Na minsan ko pa, Lord, na hindi ko ipangaral ito, Panginoon. But thank you, Panginoon, sa knowledge and wisdom na binigay mo po sa akin. Salamat, Lord, na tinuruan mo kami. Salamat, Lord, sa pagtuturo mo sa amin, lalo na sa akin, O Lord God, kung paano mo po kami, Lord, gustong sumunod, Panginoon. Salamat, Lord, sa oras na ito, dito sa God is Our Strength. Di ko man alam, Lord, ano po ang kanilang mga pananampalataya, but alam ko, ito po yung kalooban mo, Lord. Ikaw po maghipo sa kanilang mga puso, Panginoon, lalo na kung meron mang mga tanong sila sa kanilang mga puso ngayon, O God. Ikaw po ang Diyos na kikilos, Lord Jesus. Patuloy mo po, Lord, na bakuran ang BR na ito. Hallelujah. Lord Jesus, na ikaw lamang ang Diyos na nag-iisang Diyos naming sinasamba, Lord God. Hallelujah, Lord Jesus. No other name, O God. In Jesus' name, hallelujah. Wala pong ibang pangalan, Lord, na sa silong, kundi yung pangalan lamang, O God. Hallelujah. Na ipinangaral, Lord, sa mga apostolis, O Lord God. Kaya salamat, Lord, sa oras na ito. Patuloy po kami, God, na lumalapit sa iyo at nagpapakumbaba, O Lord God, na i-bless mo po ang BR na ito, Lord. Patuloy mo po kami, Lord, na gamitin mightily ayon lamang sa inyong kalooban, Lord, at hindi kalooban namin, Lord. Kaya salamat sa araw na ito, Lord, lahat ng ginagamit mo dito sa BR na ito, Lord, i-bless mo po ang bawat isa. Maraming salamat, Lord, sa katagumpayan sa gawain mo, sa iyo ang pinakamataas na papuri sa oras nito sa pangalan mo. In the name of Jesus, we pray. Amen and amen. Hallelujah. To God be all the glory, mga kapatid. At ibabalik ko po sa ating MC. God bless us all, mga kapatid kong mahal.